Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para doon sa mga friends ko live at doon sa mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube channel ko. Siyempre, team replay na lang po tayo. Hindi pa rin ako nakaka-get over sa Thailand kaya ang mga background ko puro sa Thailand. Yan po ay sa isang historical shrine doon, yung Ayutthaya. Anyway, pag-usapan po natin ang isang something na related sa Thailand. In a way, kasi di ba nung isang linggo yata yun na tayo ay binulabog ng isang viral video ng isang Pinay na turista na kung saan siniraan niya ang hindi di umano magaling na pag-iingles ng mga Thai. Nahihirapan daw siya doon, di ba? Talagang kinutya-kutya niya. So itong pagmamak na ito ay widely condemned for its arrogance and rudeness. Kasama na ako doon. Ah, alam mo, yung pangyayaring yon, yung pagpupumilit na umingles noong Pinay na turista at hindi lamang yon, kundi yung pag-alipusta niya pa sa Thai, sa mga Thai sa hindi marunong umingles, hindi lang yon bad manners. Yun ay nagpakita pa ng isang nakalulungkot na katotohanan. Troubling, nakalulungkot, ngunit systemic. Inilalantad nito kung gaano kalalim tayo bilang isang lipunan ay nakondisyon na ihalin tulad ng Ingles sa katalinuhan, sa competence, at maging sa superiority. Na pag magaling ka sa Ingles, intelligent ka, competent ka, superior ka. At itong ganitong pag-iisip, hindi lamang ito lumabas spontaneously. Ito ay produkto ng daan-daang taong kolonyalismo. At ito ay nire-enforce carefully and persistently ng mga pulisiya sa ating pag-aaral at yung mga binigay nating prioridad sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang nakalulungkot nito, tayo tinuruang ganito mag-isip. Subalit kung titingnan natin ang resulta ng recent assessments na ngayon napabalita din, nakita na natin ang problema. Ang datos ay nakalulungkot sapagkat ang proficiency rates among Filipino learners decline sharply the longer that we stay in school. Ang isang grade 3 na estudyante, 30.5% lang di umano, one-third, less than one-third ang proficient sa foundational skill katulad ng pagbabasa at pagbibilang, reading at numeracy, literacy at numeracy. After 7 grades, by grade 10, itong proficiency na ito ay bumababa sa 1.36% na lamang. From 30.5 nung grade 3, nagiging 1.36 na lamang ang ating mga kabataan ng proficient pagdating ng grade 10. At by grade 12 o senior high school, 0.4% na lang ang ini-expect nilang proficiency levels. Nakalulungkot. In short, habang tumatagal ang estudyante sa school, hindi lumalakas ang kanyang proficiency. Lalo pang naagnas, lalo pang nababawasan. So, sabi nga, the system does not fail simply in just making students catch up. It systematically lose them. Pero ano bang response natin dito? Matagal na natin itong nararamdaman. Ngayon lang naman may mga empirical na datos pero matagal na nating alam ito. At ang ginagawa natin ditong reaksyon, lalo pa natin ini-insist na dapat English ang ating medium of instruction. Kasi ang assumption nga natin, dahil ang English ay siyang in-associate natin sa global competency, therefore, ang mababang performance sa mga estudyante, ang dahilan nito, insufficient exposure to English. So, ang solusyon, mas maaga natin at mas malakas nating insist ang agresibong paggamit ng English as a medium of instruction. So, ang nangyayari,
Sa halip na palakasin natin ang mother tongue-based multilingual education na naging batas noon, pinahina pa natin ito. Okay? At ang ganitong pagdadahilan, ang ganitong logic, yung masyado nating binibigyan ng emphasis ang English. Tama ba to? Ayon sa pagsusuri at ako sa aganang akin, ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas hindi yan usapin ng lengguwahe. Usapin yan ng komprehensyon, pagkakaintindi. Usapin kung paano itinuturo at papaano yung pundasyon ng pag-unawa ng mga estudyante pinabalakas. Matagal ko nang sinasabi at hindi ako mag-isa dito. Ang ang paggamit ng English ay kabalintunaan kapag ito itinuturo, ginagamit natin ito sa grade 1 pa lang. Na ang English ay isa ding dayuhang wika. Ang siyensya ng kognisyon o pag-intindi malinaw. Ang kailangan muna nating ipaintindi ay ang foundational skill sa pagbabasa, pag-iintindi, pagbibilang, pangangatwiran. At mas madali ito kapag ang gagamitin nating wika ay ang wika ng kabataan na natural sa kanila. Sapagkat ang language hindi yan neutral delivery system, iyan ay medium na kung papaano ang pag-iisip nabubuo. Imagine ang mga bata nagde-decode ng unfamiliar words sa English samantalang nag-grasp ng mga bagong konsepto sa matematika at agham. Sa halip na ipaintindi mo ang math at ang science, sa lingwaheng alam nila, dapat yun na pinag-uusap, ginagamit nila sa mga bahay nila. Ang ginagamit natin ng wikang kailangan pa rin nilang alamin at aralin. So sabay nilang iniintindi. So sa halip na pag-intindi, pagsasaulo lang ang ginagawa. At dito, gumuguho ang skills na agnas, humihina. So, ang trahedyang ito ay hindi lamang produkto ng administrative oversight o ito ay parang aksidente lang. Ito sinadya. Ang paggamit natin ng wikang Ingles ay policy choice. For decades, ang pagtrato natin sa Filipino at wika ng iba't ibang rehiyon ay inferior. Gagamitin lamang sa tahanan. Hindi fit for instruction. At marami sa atin ganun pag Inglesero ang tingin natin sosyal, matalino, katulad nung turistang Pinay sa Thailand. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin ng mother tongue-based multilingual education, di ba? Anong ginawa ng Kongreso? Sa halip na palakasin ito, sa halip na hanapan ng solusyon yung mga problema, ay ito ay ginawa na lamang opsyon. Sa halip na prinsipyo ng pagtuturo na alinsunod sa agham, sabagat mas matuto ang estudyante kung gagamitin na wika sa pagtuturo ng mga makabagong konsepto ay ang wikang naintindihan nila sa kanilang tahanan, kapagkat yun ang gamit nila pang araw-araw. Ang ginamit ay English, ginawang option na lamang ang mother tongue. So yun ay nakalulungkot sapagkat sa ating saligang batas na andun yung mandato na dapat daw gamitin at paunlarin ang wikang Pilipino at ang mga iba't ibang wika bilang language of instruction. Pero patuloy itong binabaliwala, maging ang Kongreso. Malimit lang itong tatuin na transitional, auxiliary, second rate. Samantalang ng English ay inelevate natin hindi lamang sa eskwelahan, kundi bilang identity marker, an imagined shortcut to intelligence and status. Na basta marunong kang umingles kahit hindi mo ka marunong mag-comprehend, magaling ka. Lagi natin pinagmamayabang katulad noong turista sa Thailand. Pero i-contrast natin dito sa Thailand, kasi ito yung ginamit na pag-contrast ng ang turista. Sa Thailand, ang kanilang wika ay Thai. Pero ang
aaral kung paano isulat at basahin ito ay required sa eskwelahan. Sa atin sa Pilipinas, ang Filipino parang secondary. Di ba? Maraming estudyante na mahina sa Filipino kasi hindi siniseryoso ang pagtuturo nito. Di ba? Mandatory sa Thailand ang pagsusulat at pagbabasa kasi ang script nila iba. Kaya magtataka ka, kailang aralin pa nila ang kanilang lingwahe kung paano isulat at basahin. Ang kanilang mga kabataan na nag-aaral ay required to become literate in the language na ginagamit na nila sa kanilang araw-araw na buhay. So dito ang pundasyon ay pinapalakas. Cognitive foundations in Thai are built systematically, consistently at walang pagiging apologist, parang nag-apologetically. Saan pinapasok ang English? Be later na lang as a useful skill, hindi proxy for intelligence. So ang resulta, tingnan natin, ang mga Itay na estudyante perform better than Filipino students in reading comprehension, in numeracy, and problem solving in regional and in international assessments. At ito'y ginawa ng Thailand hindi lamang, but not by fetishizing English. Ito ay nagawa nila sa pamamagitan ng pag-iintindi kung paano scientifically ang pag-aaral at pag-iintindi nangyayari. Inuulit ko, ang ginagamit kasi nila ng pagpapaintindi sa mga bata sa science at sa math, ay ang wika na ginagamit ng mga ito araw-araw. Tayong ginagamit natin English. Sabay, English, tapos ang ginagamit natin na pagturo ng math and science sa English din. Inaaral lahat pareho. So tuloy, hindi epektibo ang pagpapaunawa. So, Thailand never built its regional and national confidence around English. Hindi tiningnan ang Thai bilang sagka sa pagsali sa pandaigdigang development, kundi bilang pundasyon dito. Instrumento lang ng English, inaaral ito dahil ito ay gamit. Hindi dahil sa ito ay pundasyon ng pag-iintindi. English is not conferred the image of being something that you should possess because you are superior. So ang napoproduce doon, learners na pwede mag-isip clearly first, saka lang na nagkakaroon ng intensyon na mag-acquire ng other languages. Sa Pilipinas, ni-reverse natin ang sequence. We burden children early with English. Tuloy, humihina ang kanilang conceptual foundations. Tapos ngayon, bigla tayo magugulat kung yung aptitude nila nagko-collapse as grade levels increase. Itong mga natagpuan itong ibinunyag na to ng mga educational researchers na from 30% ng grade 3 naging 1.36 na lang ng grade 10 at grade 12 zero, less than 1% na lang ang proficiency. Kino-confirm nito ang matagal na namin bilang mga educators na nasususpect. Habang tumatagal, the more visible the damage becomes. So, ang naging epekto natin sa kultura natin, napaka-corrosive. So, ang nangyayari kapag ang English ay tinatrato natin bilang marker of intelligence rather than skill, ang napoproduce itong mga citizen katulad ng turista sa Thailand. They are entitled to look down on non-English speakers na parang bobo ang hindi marunong English. So, yun nangyari sa Thailand, hindi lang yun anomaly. Ito ay logical outcome ng isang sistema ng pag-edukasyon na ang tinitrain ay mga graduates na ang nakinukonfuse ang English sa katalinuhan. Ang nakalulungkot nito, merong class distinction ito sa Pilipinas. Sapagkat yung mga nakaka-afford na pumunta ng private school, yun ang mas mabuti ang pag-aaral sa English. Di ba? Samantalang yung mga sa public schools ay lalo pang nagkakahetot-hetot ang learning nila. So nagkakaroon ng inequality. Now,
Gusto kong ituwid, hindi ito, ang mga sinasabi ko is not an argument against English. English proficiency matters for higher education and professional mobility and even global engagement. Pero dapat ang sequence nito ay later, kailang aralin mo to as a tool. At ang mauna dapat strong foundations to understand. Kailan mo nang paintindi ang karunungan. Dahil ang lengguwahe will build on cognition. So ito ay malinaw na tanda na kailangan nating i-reforma ang ating sistema ng edukasyon. Kailangan nating palakasin na paggamit ng Filipino at other Philippine languages. Kailangan nating ibalik ang mother tongue-based multilingual education. At kabilang din dito, kailangan nating mag-invest sa teacher training, focus on concept mastery rather than content delivery. Kailangan nating bawasan din ang clutter ng ating curriculum para ang 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 coverage na gusto nating yung masyadong overloaded ang ating mga estudyante, di ba? At siguro panahon na para iwasan na natin yung pagkakat ng corners. Katulad na lang nito, yung mother tongue-based multilingual education. Bakit natin dinanap yan? Kasi sabi ng Kongreso, ang hirap i-implement. Eh kung mahirap i-implement, hanapan mo ng paraan kung paano palakasin ng implementasyon, hindi yung palitan mo, balik ka uli doon sa English. Alam mo yung mga datos na inilabas, sana maging wake-up call sa atin yon. Tigilan na natin itong pagsamba sa English. We worship English while our aptitude declines. Sabi ko nga, ang Thailand teaches children to read, write, and think in their own language. And they quietly post better results. Tayo, okay? Imagine superiority katulad ng turistang Pinay. Alam na natin kung ano yung sistemang mas epektibo. Hindi pa huli ang lahat, kailangan nating baguhin ang ating sistema. Kaya panawagan sa Kongreso, nagkamali po kayo na ginawa niya lang opsyon ng MTB-MLE. Senator Sharon Gatchalian, kung sino pa ang mga arkitekto nito, kailangan yung tingnan uli. At President Ferdinand Marcos, alam ko na kailangan mo rin ng push dito. Kasi mahirap na lagi tayong kulelat pagdating sa pag-iintindi. Ang pinuproduce lang natin mga mayayabang na turistang katulad ng Pilipinang yon. Pero pagdating sa real comprehension and competence, kaya pala napakadaling palaganapin ng mga fake news sa atin eh. Kaya pala maraming mga blind loyalties and idolatrous sa politiko. Kasi yung pag-iintindi at pag-uunawa, yung competency, yung comprehension, ay may problema tayo. Okay? So sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, aplos ko yung puso at napabagong panahon sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal, dahil sabay sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabay sa akin ng UP Serve the People. So, magkita-kita ulit tayo sa Miyerkules, dito sa usapang politika. Meanwhile, ay ingat po tayo lagi. Sasabihin ko lang ay laging UP naming mahal, Ani mula Lasal. Bye for now. Talk to you Wednesday. Take care and be healthy.